Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Sa aming probinsya sa Capiz, sa isang maliit na baryo na halos lahat ay magkakakilala, lumaki ako na sanay sa mga kwento ng lola ko tungkol sa mga aswang at engkanto. Palagi niyang sinasabi na ang Capiz ang pugad ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Pero, bata pa ako noon, 11 taong gulang. Para sa akin, mga kwento lang iyon para sa akin, hindi totoo. Madalas siyang magkwento tungkol sa isang babae na halos araw-araw ay bumibisita sa aming bahay, tuwing umaga, para humingi ng kung ano-ano, bigas, gulay, kahit na anong matutulong sa kanya. Nagtataka ako kung bakit hindi ko pa nakikita ang babaeng ito. Pero tuwing tinatanong ko si Lola Elena, sinasabi niya lang na, hayaan mo na, nak, makikita mo rin siya. Huwag mo lang hahalukayin ang kanyang nakaraan. Isang araw, sinabi niya sa akin, ang babae, naglalakad na parang lumulutang. Hindi siya dumadampi sa lupa. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa dilim. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang aking lola ay hindi kailanman naging malikhaing tao, kaya't hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi sa akin ang ganoong bagay. Gusto kong malaman kung bakit. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lola Elena sa aming maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa, nagising ako dahil sa uhaw. Madilim pa noon, siguro bandang 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang lahat maliban sa tunog ng kuliglig sa labas. Dahan-dahan akong bumangon mula sa banig at lumabas patungo sa poso sa likod bahay para kumuha ng tubig. Nang papalapit ako sa poso, may nakita akong anino sa ilalim ng puno ng mangga. May kailangan ka, bata? Napalingon ako sa gawin ng anino. Isang payat na babae na nakasuot ng puting bestida na may mahabang itim na buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Nanginginig ako sa takot, hindi ko maintindihan kung bakit. Huwag kang matakot, bata. Hindi ako masama. Hindi ako makapagsalita. Napansin kong hindi siya lumalakad, kundi parang lumulutang. Kinilabutan ako. Gusto mo bang sumama sa akin? May ipapakita ako sa iyo. Naramdaman kong parang may humihila sa akin, ngunit hindi ko makita kung ano. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Sasama ka sa akin, hindi ba? Hindi makatanggi ang bata. Parang may pumipigil sa kanya na gumalaw. Ang takot ay bumalot sa kanya. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas, pero nagawa kong sabihin. Hindi po. Ayaw ko. Bakit? Hindi mo ba ako gusto? Tumakbo ako pabalik sa bahay, hindi na inalintana ang uhaw. Nagtago ako sa ilalim ng kumot at nanginginig. Kinabukasan, hindi ko sinabi kay Lola Elena ang nangyari. Natakot ako. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Lola Elena, may kumatok. Bumukas ang pinto at doon ko nakita ang babae. Nakasuot siya ng puting bestida at nakangiti sa akin. Ang ngiti niya ay parang nakakatakot na hindi ko maintindihan. Lola Elena, magandang umaga po. Pwede po ba akong humingi ng isang tasang kape? Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin kay Lola Elena ang nakita ko kagabi, pero parang may pumipigil sa akin. May problema ba, bata? Bakit ka nakatitig sa akin? Hindi ako makapagsalita. Napansin ko ang kanyang mga paa. Wala. Lumulutang siya. Batang ito, napaka-inosente. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa dilim, tulad ng sinabi ni Lola Elena. Lola Elena, sino po siya? Hayaan mo na, bata. Hindi mo pa naiintindihan. Nanginginig ako sa takot. Naramdaman kong parang namumutla ako. Balik na ako, Lola Elena. Salamat po. At umalis na siya.
Pag-alis niya, agad kong niyakap si Lola Elena at umiyak. Lola Elena, bakit po? Bakit po siya walang paa? Bakit po siya lumulutang? Yeve, apo. Huwag kang matakot. Matagal na siyang ganoon. Pero Lola, sino po siya? Siya si Aling Minda. Ang babaeng nawawala ang mga paa matagal na. At matagal na rin siyang patay. Nagulat ako sa sinabi ni Lola Elena. Patay na? Apo. Ilang taon na rin. Pero patuloy pa rin siyang bumibisita sa atin, humihingi ng tulong na parang buhay pa. Hindi ko maintindihan. Bakit? May mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na maintindihan. May mga espiritu na nakagapos sa mundo dahil sa kanilang mga hindi natapos na gawain. Kinilabutan ako. Niyakap ko ng mahigpit si Lola Elena. Simula noon, tuwing umaga na bumibisita si Aling Minda, nagtatago ako sa loob ng bahay. 3 taon na ang nakalipas simula nang mangyari iyon, at kahit ngayon, narito pa rin siya sa sulok, tumitingin sa akin. Alam kong patay na siya, pero nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang karanasan ni E ay isang paalala na ang mga kwento ng ating mga lola ay hindi lamang mga kwento. Minsan, ang mga ito ay mga babala. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.